Pero bago ka mag-question Rico John, last question for me is that ito yung crime scene na nakikita natin, 'di ba? Visual Prof Yam, 'di ba? Paano naman yung Yes. halimbawa, kunyari, may dokumento ako, may titulo. Biglang nagulat na lang ako, hindi na pala sa akin kasi biglang meron palang dumoktor nung signature ko. Paano 'yon? Pasok pa rin ba 'yun sa forensic science? Yes po, definitely yes. Halimbawa, meron tayong kasong tinawag, no? Halimbawa lang naman, suicide. And then may mga naiwan na documents, Oh. no? And meron mga claimants na nagkakagulo na, Mm-mm. no? And ang isa doon gusto magkaroon ng question document examination na tinatawag. Mhm. So the investigator on case will request rather, no? Our team leader na baka po pwede to isubmit for question document examination. So isasubmit po yan together with those standards na tinatawag. Yung standard, ito yung original na tinatawag. Mhm. Yung question document, ito yung nag-aalinlangan sila kung ito ba talaga yung pirma. Mm-mm. So, medyo kailangan lang talaga lahat ng mga kapapelan, mga dokumento, isasubmit talaga natin. No? And talagang inaaral yan, yung mga strokes ng pirma, at ikukumpara. It's always naman for comparison po eh. So, it could be in possibly yes po ang sagot dyan, no? Pwede po yan for Pasok. question document examination. Pasok Ay, po yan. pasok pala Rico John Forensic. Ferrer. Rico, question. Ito, tanong ko lang po, Prof. CCTVs, cellphone shots and videos can be considered as evidence. Paano nyo po itinitreat itong mga ganito? At, Nawala po yung audio niya na sir. okay. Yan. Rinig na ho ba ako? Yes po, yes. Ayan. Yung sa CCTV po, mga CCTV, mga video and photos ng cellphones na pwede maging ebidensya, paano nyo po ito nakakalap and paano po ang proseso nito kung sasakaling may magsasabit as evidence po sa inyo? Okay, magandang katanungan po yun Mr. Rico. Sir, ganito po yan Kami sa physical evidence, na? Sa physical evidence po kami. Yung sinasabi po na gadget, CCTV, cellphone, laptop, computers, meron pong tamang office para dyan, tamang unit. Ito yung anti-cybercrime group. And they are all very good in the conduct of computer forensics. Yun. And this is also known as digital forensics. Mhm. Kami po sa physical evidence. But when it comes to extracting, ine-extract po yan, extracting all those messages or CCTVs, kailangan po dumaan yan sa anti-cybercrime group. Sila naman po yung mga properly trained, personnel to conduct investigation when it comes to cybercrime investigation na tinatawag. So, kung kami yung nandoon sa scene of the crime, pag-istiga, at mayroon doon mga cellphone, mayroon doon computer, laptop na to be submitted for digital forensic or computer forensic, doon naman magre-request ang investigador, letter request again, to conduct computer forensic examination doon sa mga gadgets na submitted to extract all those messages para makita natin lahat. So sila naman yun yung anti-cybercrime group. ACG naman sila, PNP8. Magkahiwalay po yun. Last question na lang siguro sa akin, Miss Jan. Yes, go ahead. Are you also responsible, Prof, yung mga forensic scientists natin, are also responsible of the disposal of the evidences? Paano po ang proper disposal ng mga evidences na tapos na yung kaso, resolved na, kumbaga? Paano po na-dispose yung mga evidences na ito? Pieces of evidence, yes. Go ahead, Doc. Prof. Oo. Kung may time element po kasing sinusunod dyan, kailangan, kung tapos na yan, may tinatawag din kasi kaming evidence room. Pagdating sa documents, may archives din na tinatawag for how many years pa yan nandyan. Kung ito ay talagang case solved na, ibig sabihin, tapos na yung kaso, it's the director of the office or the chief of the office will decide kung ano po yung gagawin dyan. Hindi po kami. So, ibig sabihin, yung kataas-taasan namin, no? But kung drugs naman yan, may proper coordination sa lahat ng agency hanggang sa dangerous drug. Di ba po? EDB. So, properly coordinated po yan. But kung physical evidence naman po yan, kung sino yung hepe, siya rin po yung magde-decide. The chief of the office up to the director of the office, and of course, kailangan meron silang
mga written dyan na sinusunod, written request, no, kung proper, ano na to, kung proper disposal na ba to, tapos na yung kaso, siyempre, i-justify po yan ng Chief of the Office na ito Bakit? ay pwede nang i-dispose. Hindi po pwedeng agad-agad. So, mayroon pa rin binibigay na time element kung hanggang saan, hanggang kailan. Aha. Mga kabatas, kung meron po kayong tanong tungkol sa forensic science, alam nyo marami kayong matututunan kasi si Prof. Yam, meron siyang TikTok account. 'Di ba, Prof? Ano nga ulit yung TikTok account mo? Forensicong_guru. O, 'di ba? Para po yan sa mga mahilig sa crime scene investigation. Katulad ko, I really watching forensic science sa nasa YouTube na sila nawala na sa sa Netflix. But anyways, sabi ko nga Rico dyan, mga kabatas, ang dami nating pwedeng i-cover na topic when it comes to forensic science. And unfortunately po, mga kabatas, yung si Prof. Yam hindi po siya pwedeng magtagal dahil meron po siyang klase. 'Di ba? Pero Baka Prof, siya ma-absent. oo, baka siya ma-absent ng mga estudyante niya. Pero Prof, any message sa ating or paalala sa ating mga kabatas, lalo na doon sa mga barangay, sa mga nagre-respond sa isang scene of the crime o sa isang kaganapan dyan na lalo na doon sa mga marites. Oh yes, no, actually gusto ko sanang magbigay ng message, no, doon sa mga, to those who are conducting scene of the crime, no. They are all properly trained, no. Ang problema lang minsan, nagkakaproblema lagi is yung tinatawag na crime scene preservation. Kailangan yung mga force multiplier, mas nauna silang sa scene of the crime, mas kailangan pakaingatan nila na walang mababago, walang maiiba, walang mawawala. Para pagdating ng mga forensic investigators, preserve talaga yung scene of the crime para sa kanila. So at least sana doon sa nasasakupan ng mga pinangyarihan ng krimen, sana magkaroon ng proper training, no, doon sa mga nandoon sa nasasakupan ng kabarangayan ba, para matutunan nila kapag may krimen, ganito yung tamang ingat para magkaroon ng tamang preservation yung mga evidence, no, kasi isasubmit po natin yan for examination. So, kailangan mapag-iingatan pa ng mas madaming ingat, no? Oo, doon sa mga ebidensyang nakakalat. Ganun lang, huwag niyong hahawakan, huwag niyong iibahin ng pwesto, huwag niyong kukunin kasi may tamang gagawa niyan para sa ganyang klaseng proseso, ang pag-iimbestiga po ng mga ebidensya. Alright. Yun Yeah. Rico Jan Ferrer. Alright, maraming salamat po Prof. Yam and good luck to you sa inyo pong klase and see you very very soon. Hindi po ito yung una at huli, Prof ha? Wag mo kayo Yes, of magsasawa course. sa amin ha? Oo, nangako na ako kay Miss Galvez na soon dyan tayo sa studio. Yes, Yun, Rico alright. Jan Ferrer. Okay. Alright, Thank you, magandang madam. balita yan. Thank you very much Prof. Yam Santos. God bless you po. Okay, ganun din sa inyo. Maraming salamat.